Hello guys, magandang araw. Magkukwento muna tayo. Putak-putak sa tahan bang nagkakape. Ikwento ko lang yung buhay ko nasa ibang bansa na may kasamang kapwa mo Pinoy. Akala nyo masaya kayo pag kapwa Pinoy ang kasama nyo. Pero sa totoo lang, nakaranas din ako ng pag-aabuso sa kapwa Pinoy, sa kapwa kababayan natin na nagtrabaho sa ibang bansa. Akala mo amo ko ang nagparusa sa akin, hindi. Mga amo ko mga mababait. Saka lalo pa yung matandang babae nung nanay ng amo ko, parang selosa nga siya. Pero kung ayusin mo lang siya, mabait naman. Sundin mo lang kung ano yung sasabihin niya. Mabait siya. Kaya nga kayang-kaya niya. Kwento ko yung buhay ko bilang nagtrabaho nga doon. Di ako nahirapan sa mga amo ko, pero nahirapan ako doon sa kasama ko. Alam mo kung bakit? Nung una kong dating, dinala ako doon. Pero natulog na ako mga 2 araw bago mag-pandemic. Kasi nag-lockdown sa Saudi ng nag-lockdown siya March, April, May, June na mga July na bumalik or August bumalik yung naglabasan na yung mga tao. Pero unang-una si kabayan, mabait. Oo, ang bait talaga. Siguro sinabihan siya, ikaw na bahala dyan na anuhin mo yan, ganito. Di, yun na. Di ko naman alam na, sabagay, siya naman kasi nakakaintindi na ng Arabic, ako hindi pa. Matagal ako nakakaintindi ng Arabic, talagang English talaga. Siya yung taga-translate. Tuwing Huwebes or Merkulis, dadalhin ako doon. Kasi nga, yung mga bata, nandun pa sa nanay, hindi pa nila kinuha. Yung mga bata naman, 3 araw lang sa bahay, tapos uuwi na sa kanilang nanay. Ako naman, 2 araw naman doon sa nanay ng amo. Nanay ng amo ko, hindi ko naman alam na dami na pala siyang mga sinasabi, sinusumbong. Wala na day, pagod na pagod ako, gutom na gutom pa ako. Hindi ako pinapakain ng aking kasama. Samantalang siya, busog na busog pala. Sabihan niyang, babak ba kasi matanda, 10:00 na ng umaga or 11:00. Bababa yun, kasi magkakape. Yun kasi ang gising niya Kasi matulog sila madaling araw. Yun pala yung aking kasama, busog na busog, samantalang ako, gutom na gutom. Hindi ko alam kung bakit yung ginawa sa akin. Saka ito pa, ang pinakamasama talaga. Sasabihin ko na sobrang sama niya. Alam mo kung bakit? May nilagay siya sa aking shampoo na hikaw. Day, kung maganda ang ugali mo, porket nauna ka sa ibang bansa, kasi bantugang ka na bantugang manggagawa OFW or DH. Yung hikaw pala na hinahanap ng kapatid ng amo ko, nilagay pala niya sa shampoo ko. Kasi naalala ko na sabi niya, dahil lagyan natin yung shampoo mo ng clove. Kasi nga sabi ko, hindi ako hiyang sa shampoo. Binili ni madam. Pero mahiya akong sabihin na ayaw ko na gamitin. Ginamit ko pa rin siya, ginamit. Pag ganun ko, parang may umaalog. May laman pala yung aking shampoo na ginagamit.
Di, siyempre, tayo kasi naman na maingat sa sarili, sa mga gamit mo, talagang nandoon yung hikaw sa shampoo. Sa takot ko or sa nervous ko kasi nga hinahanap na yung hikaw ng kapatid ng amo ko. Tinapon ko yung yung hikaw, o yung shampoo na may hikaw. Tinapon ko na yun. Sabi ko, ang sama ng ugali. Siguro kung, kasi hindi niya ako ibalik mo yan sa agency. Kasi ganito. Pangit magtrabaho, hindi marunong, ganito. Parang ginanon siguro niya. Dahil, nagsuffer ako ng mga ilang siguro naintindihan ng amo ko kasi nga panay ang sumbong nitong Pinay. Panay ang sumbong siguro na hindi ako marunong magtrabaho. Hindi ako pinapapunta. Hinayaan. Tapos, siyempre umalis sila. Di, binalik naman ako. Nagmamaktol. Laging galit. Lagi siyang galit. Di alam kung ano ang dahilan. Bakit nagagalit. Hindi naman niya sinabi na nagalit ako sa'yo. Ganito. Dapat sabihin na lang sana, di ba? Ay, hindi. Hindi niya sinabi talaga. Kaya kayo, may mga kasama sa bahay, huwag kayo kumpiyansa. I-check nyo lagi mga gamit nyo, mga shampoo nyo. Kasi kung matulad kayo sa akin na hindi ko talaga tinignan yung mga gamit ko, siguro nakulong ako sa ibang bansa. Nakulong ako at naputulan pa ako ng kamay. Dahil lang sa kakagawa ng aking kasama na itinuri kong kasama nga kasi kapwa kami Pinoy pero yung pala magpapahamak sa inyo. Ng magandang araw.